Yan. Sabi ni Sir Joey, mga Sabadista tayo ngayon. But just for today and next week. So ngayon pa lang, pinapaalalahanan ko na next week ulit, Sabado po ulit tayo makita. So maraming salamat sa inyong pagpunta. No? Kasi you could have been to so many other places on a Saturday but you chose to go to the house of God. And alam ko rin, maulan kanina. No? So tamang-tama yung message ni Pastor Heidi last week, yung pundasyon ng ating buhay that we can apply. Yan. So it's a privilege for me to share today. And kaya sabi ko, Sabado pala. So karamihan sa aming mga staff, ano pa kaya gagawin namin bukas? Kasi Sunday bukas, wala naman tayong physical church. Meron. Pastor, inunahan mo ako eh. Inunahan mo. So kung kayo po ay sabi nyo, anong gagawin ko bukas? Meron po tayong service sa Robinson's Extension Las Piñas. So dalawa po yan, 11 a.m. tsaka 4 p.m. Inunahan kasi ako agad ni Pastor Rhea sa punchline ko eh. But if you're wondering, for most of us, you are welcome. But also, ipapalabas din po itong service na ito online tomorrow. So you can, sa mga manonood bukas, online or Sunday, welcome to church. So magandang hapon sa inyong lahat. Again, welcome po sa ating lahat. So ngayon, gusto ko lang magbahagi ng I think last week may binahagi si Pastor Edwin sa ating mga English services na yung message niya is about the unseen battlefield. And gusto ko lang siyang dugtungan yung kanya pong mensahe. And even this morning, si Pastor Paul ay nag-share po siya ng napakagandang mensahe. So gusto ko lang pong ibahagi din yung aking konting, mensahe para sa inyo. So okay po ba yun? So ngayong hapon, I decided to name this message na panahon na para magsaya. Hindi, para lumaban. Pwede nyo i-forget yung problema, but sa mga nakakalam ng reference na yon, alam nyo na po yun. But, panahon na. And we are going to be talking about that because, gaya na sinabi ni Pastor Edwin, meron tayong battlefield na hinaharap ang bawat isa. And more often than not, it's not just in the physical, but also in the spiritual. So we're going to be talking about that. Okay po ba yon? Yan. Kung kayo po ay tulog, sumagyaw po kayo ng amen. So, sinimula ko na agad para at least tapos na. So, hindi ko na ulitin mamaya. So, no, but thank you for coming. And even if you are medyo malamig, di ba, maulan, tas medyo konti lang tayo, it's okay, Yan. So, kung nakita nyo yung katabi nyo medyo pwede nyo pong gising-gising ng konti. Okay. So, simulan ko basahin dito sa 1 John 3, verse 8. Basahin ko sa ASND. So, ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng diablo. So napakabigat na napasimula, no? Don't worry, we will talk about it, no? Dahil ang diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito yung magandang part. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. So kasi, we always talk about that, the second half of that verse, that that ang ating Panginoon, di ba, kagaya sinabi natin kanina, during our communion, that, Christ came to break the power of sin and death. And that was His ultimate, yung ultimate mission niya here on earth. And, it's, kaya sinabi natin kanina, that's for benefit to our benefit. Diba? So sinabi sa first part, yan, kung nagpapatuloy sa kasalanan, and I was reading this, paano ko maibabahagi yun? Diba? Kasi kung nagpapatuloy ka sa kasalanan, ibig sabihin, kakampon ba ako ng diablo? Kasi nga, tayo as people, bilang mga tao, tayo ay hindi perfecto. Sino po ba ang perfecto dito sa oras na ito? Di ba? Wala. Di ba? Kasi nga, that is part of our nature before knowing Christ. That, we have that sin nature. And because, we have that, meron tayong natural na predisposition or yung ating default setting is, gumawa ng kasalanan. Ngunit, sabihin natin ngunit. Yan, ngunit kung ikaw ay na kay Kristo, meron kang kakayanan na hindi gumawa ng kasalanan. But of course, even as Christians, we can still sin. So linawin ko lang but hindi po siya license. So hindi siya parang sabi ni Pastor Cyrus, I'm human, I'm not perfect, so I can sin. No. Kasi kung ginagawa natin yun lang willfully, yung talagang you choose to do it, di pa parang binabaliwala natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin.
So that's the distinction. Sa mga nakakilala kay Jesus, di ba, meron ka ng kumbaga kakayanan. Kaya sinabi ng message natin, parang lumaban. Lumaban doon sa yung mga thoughts na kumbaga hindi maganda, thoughts to continue living in sin because God has overcome that, through Jesus Christ. Amen? So yan. And syempre, yung kasalanan, ano ba yung kasalanan? It has its beginning. Kumbaga, dito to nagsisimula kay Satanas, kay Satan. Diba? Nung sinabi niya na gusto ko maging tulad ng Diyos, that's when he started, causing sin. And because of that, ano ba ang naging resulta ng sin? Nahiwalay tayo sa presensya ng Panginoon. Diba? Sin is separation from God because nga, it's willfully disobedience to Him. Okay? Yan. But then again, the power of resurrection. Yan. Kaya sabi ni Pastor Paul Giagi kanina, di ba? Ano ba yung inaalala natin when every time we partake of communion? The resurrection power of Christ. Right? The resurrection sets us free from the power of sin and death. Kaya yun yung ating, kumbaga, if I can take the message last week na, ito yung ating pundasyon sa ating buhay kay Kristo. That we can apply that na ito yung katotohanan na kung tayo ay naki Kristo, wala nang power ang sin sa atin. Yes, may temptation bilang tao, di ba? But now we can say, you know what? Hindi na ako yan. Hindi na yan yung aking hindi na yan yung aking nature. Because I have been given a new spirit. I have been made born again in Christ. Amen po ba? Yan. Kasi ito yung isa sa mga sandata na ginagamit ng kaaway sa atin. Di ba? The devil, sino ba si devil? Di ba? Yan, the devil is an accuser. Taga-akusa. Yan. Siya rin ay slanderer, maninirang puri. Di ba sabi niya, etong Christian na to, Christian ba talaga siya? Kanina nung nagpa-park siya doon, sinasabihan siya ng marshal, wag po kayo dyan mag-park. Sabi niya, hindi. Let's face it. Medyo malaki. Again, I'm not pointing at anyone. But then again, kasi nga sabi ko, even though we are still Christians, we have that tendency. No? Diba? So hindi naman to parang message para mag-guilty kayo na parang sinabi niya. But then again, it's a way for us to look at how we live our life. Diba? Magandang paalala sa atin na, again, be nice to the traffic marshals, please. Yan. A lot of sabi ng Amen. So Pastor Paul, of course, can we appreciate Pastor Paul and the traffic marshals? Yan. Yan. Di ba? Sabihin, di ba, halimbawa, itong si Pastor Cyrus, nagpe-preach doon pero nakita ko siya nung isang araw, hindi niya ako binati. Ayan, pag wala po ako sa lamin, hindi ko po kayo nakita kasi medyo bulag po ako pag wala. Kasi hindi po ako nagko-contact lens. So, if I see you without my glasses at hindi ko kayo binati, hindi po ibig sabihin na suplado po ako. Although I've been, it's just I don't see you. Let's pray na makita ko kayo. No? Right? So the devil will try to accuse you. The devil will try to bring up stuff from your past. Yung mga nakaraan na, itong dati, yung Christian na yan, dati laman niya ng kung saan-saang lugar. Di ba? Laman niya ng ang dami-dami niyang palagi uminom or whatever, all of these things. The devil will try to bring up all of those things to remind you of who you were before knowing God. Right? Sabi kasi nga, the devil also opposes God and His plan. Ano bang plano ng Panginoon sa atin? Ang plano ng Panginoon sa atin ay mabuti. Ang plano ng Panginoon sa atin magkaroon ng magandang buhay kasama siya. Ang plano ng Panginoon ay tayo ay umasenso. Ang plano ng Panginoon sa atin ay magkaroon ng, kapayapaan sa ating buhay. Peace in our hearts and our minds. Right? God's plan for us is to be whole and healed. Right? Of course, again, di ko binabaliwala na mayroong mga tao na dumadaan sa mga challenges, all of these things. But then again, ultimately, God has set us free from the power of sin and death through Christ. At ito ang ating sandata para sa ating paglaban. In the unseen. Okay? Yan. Christ came to destroy the works of Satan o yung sin. Yes, the devil is still operating,
But darating ang panahon, sabi sa Revelations 2:20, I did not put it there, but that Christ will put Satan where he belongs, in hell forever. Right? Yan. So, yun yung ating kumbaga, hope. Yan. So, merong mga kasalanan na ginagawa natin or nagawa natin based on our own choices. Kasi nga, choosing to sin is a choice. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi. Kasi even though you might not know it, kumbaga, you had a hand. Kasi you can choose to do that. Right? At meron din namang mga kasalanan na even though it's not our own decision, that maybe some other person did it, na merong effect sa atin. Diba? So, merong mga ganong bagay na may effect din sa atin. Maybe someone else chose to do this to you, diba? And now you are hurt. At nangyayari yan sa buhay. But then again, in Christ or through Christ, there is no more power over sin over us. Amen? Yan. So paano natin masabi yun? 1 John 5. Ang sino mang sumasampalatayang si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos, at sino mang nagmamahal ay nasilang ay nagmamahal sa... Basahin ko ng malinaw. Medyo natatang twister tayo. Okay. Ang sino mang sumasampalatayang si Jesus ang Kristo ay anak na ng Diyos, at ang sino mang nagmamahal sa nagsilang ay nagmamahal din sa isinilang. Meaning, sinasabi doon, na if you love the Father, you love the Son. So the Father is God, yes, and of course, sino ba yung Son? Si Jesus. So he says there that kung tayo ay sumasampalataya na si Jesus ay Kristo, na siya ay pinadala ng ating Ama para sa atin. Diba? Verse 4, yan. Sapagkat ang sino mang anak na ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan. Sabi mo nga, nagtatagumpay. Yan. Yan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. So our faith enables us to receive that victory in Christ. Okay? Yan, yung pananampalataya natin. At sino ang nagtatagumpay sa sanlibutan? Hindi ba siya na sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos? So napakasimple. Kung gusto mo ng katagumpayan sa iyong buhay, manampalataya ka kay Jesus, kung ano ang ginawa niya. Sinabi dito, meron kang katagumpayan sa iyong buhay. Amen. Malinaw na malinaw. So if you are born of God, you have overcome the world. Yan. Sabi mo nga, I am an overcomer. Okay. At tayo rin, sinabi ko, we have been empowered to overcome. Yan. Hindi ito dahil sa ating ginawa, ito ay dahil sa kumpletong ginawa ni Jesus doon sa krus more than 2,000 years ago. So wala tayong pwedeng ipagmayabang. At lahat ng ito ay tinatanggap natin ayon sa kanyang pagmamahal, ayon sa kanyang biyaya para sa atin. At ang kailangan lang natin gawin ay manampalataya. Kaya nga tinatawag tayong mananampalataya. That's why we are called believers, because we are called to believe in not just what, but in who. We believe in Jesus Christ. We believe in what He has done on the cross, that He has paid for our sin and our death for all eternity. So malinaw na malinaw po yan. And I hope that is very clear for us. Okay? Yan. So how do we believe that, di ba? So, yan. If we are believers, we need to continue in our faith. Kailangan magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. So hindi lang siya one-time thing. Na kagaya sinabi ko nga, the devil, ang ating kaaway, ay kumikilos pa rin siya hanggang ngayong araw na ito. Diba? Because he's working double hard or double hard overtime, or if I can say that, no. But for us, we need to believe. Yes, sabi sa Romans, di ba? That we need to renew our mind. Yan, sa Romans 12 na. Kasi nga, ang devil, palagi yung sabihin, ito ka dati. Di ba? Ito ka nga dati, but then again, that's not you anymore. Okay? Yan. So we now have the ability to overcome. Ano yung kailangan, ano yung napagtagumpayan natin? Jealousy. Yan. Greed. Anger. Pride.
envy, bitterness, lust, selfishness. So all of these things, di ba? And I know across this room, you have experienced all of those things. But then again, you now have the power to overcome them in Jesus' name. Amen? So hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan gumawa pa ng kung ano, kailangan mo lang manampalataya kay Jesus. And God heals us. Binibigyan niya tayo ng kagalingan mula sa ganun. Sabi nga, si Jesus ang tunay at pangunahin at tiyak na mananagumpay. At dahil siya'y nagtagumpay at tayo naniniwala sa Kanya, ang tagumpay niya ay tagumpay natin. Amen. Yan. So hindi na tayo kailangan mabuhay as victims na parang, hindi kasi ganito na ako eh. Nakagisnang ko na ito. I was born into this, so I can't change. You know what, my friend? Hindi yan ang katotohanan. Because if you believe in Christ, there is always the power to change who you are. Amen? So hindi mo kailangan mabuhay dun sa lumang pag-iisip. Hindi mo kailangan mabuhay dun sa lumang thinking that this is who you were. Yung mga circumstances around you, you have the power to overcome that in Jesus Christ. Yan. Sabi sa John 16:33, sinasabi ko sa inyo ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. And this is, di ba? Alam natin na minsan yung ating pag-iisip, if we are not careful, ito ay nagiging parang battlefield. Di ba? At minsan, it causes us to rob us of our peace. Di ba? Yung kapayapaan sa ating puso, sa ating isipan. Di ba? But then again, sabi sa John 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang sa akin, kay Jesus, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan, haharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Nadaig ko na ang sanlibutan. At lahat tayo magsabi ng amen dyan. So meron tayong kapayapaan kay Jesus. Free from guilt and shame, free from the past, free from condemnation. So kung ano man ang bumabalo sa iyong isipan na parang you feel guilty, if you bring that to God, my friend, ipanatag mo ang iyong loob, magkaroon ka ng kapayapaan kay Jesus, na ikaw ay pinatawad, na ikaw ay pinagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi rin sa Romans 8, yan. Basahin ko sa FSV. Ngayon nga'y wala ng hatol na parusa sa mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus, sapagkat pinalaya na tayo ng kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sabi dito, di ba? Yan. So malinaw na malinaw yan. So there is no condemnation in Christ. Yan. So yung condemnation, yung term na yan, o yung pagkahatol, normally ginagamit siya sa setting in a court or in a judicial setting. At ito naman ay yung kabaliktaran ng justification or yung pagbibigay ng katwiran. Diba? So itong terms na ito medyo very central to sa ating paniniwala as Christians. That that yes, we have been condemned because of sin, diba? But then again, in Christ, meron tayong justification. Meron tayong pagiging matuwid. O yan. Yan. So sabi dito, no sin a believer can commit, past, present, or future, can be held against him, since the penalty was paid by Christ and His righteousness was imputed or ibinigay sa atin or ipinato sa atin yung kanyang katuwiran. Yan, to the believer. Meaning, di ba, if you are not a believer, ang judgment sa iyo or ang judgment sa iyo is condemnation. But in Christ, ang hatol sa iyo ay matuwid ka. Now, yung katuwiran na yon ay galing kay Jesus, hindi galing sa atin. So, gusto ko lang linawin yon na. So, in a court setting, kagaya ng sabi natin, di ba, again, I will keep on going that na parang courtroom setting. Imagine yung courtroom setting na nandun ka, tapos yung accuser, the devil is on one side and saying, oh, ito siya, ito siya, ito siya. But then again, Christ is standing there and saying, lahat ng kasalanan niya,
past, present, and future, binayaran ko na. At yung aking katwiran, yung aking righteousness, ibinibigay ko sa Kanya. Now, again, sinabi ko, malinaw, this is not a license, this is not an excuse to keep on sinning. Okay? So, baka sabihin nyo, righteous pala ako eh. My sin has been paid for, past, present, future. I can live my life. No. Diba? But then again, ano kailangan natin gawin? Tanggapin at maniwala na tayo ay pinatawad na. Amen. Yan. Yan. So maybe kailangan natin na, diba? Kaya sabi ko, hindi natin kailangan mabuhay as victims. Hindi ka stuck kung ano man ang buhay mo. Yan. I came from a broken family. I guess that's my life. You know what, brother, sister? You're not stuck in that life. You're not stuck. Lugmo kami sa ganito. Ganito na lang kami. Hindi. Because in Christ, everything that He has is available to us. Yeah, you are not stuck. Kailangan lang nating piliin na maniwala at tanggapin lahat ng mga salita na God has promised over us. At paano natin malalaman yun? By reading His Word. At maybe sometimes, kailangan din siguro nating tigilan na palalahanan, di ba? Sinabi ito ni Pastor Paul kanina, maybe we need to stop reminding God about your past. But we need to allow God to remind us of our future. Right? So, wag na natin balikan yung mga nakalipas. Di ba? It's gone. It's dead. Tapos na yun. Hindi na natin may babalik yun. Ngunit, ang ating panghinaharap, we can face that in Christ. Okay, meron tayong, kumbaga, hope for that. Yan. Basahin ko lang. Romans 5:17. Sapagkat kung naghahari ang kamatayan dahil sa pagsuway ng isang tao, lalong higit ang nakamtan ng mga taong kinahahabagan ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos. Tayo yan. Maghahari sila sa buhay sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. So pag tinanggap natin si Jesus at ang kanyang katuwiran, tayo rin ay binigyan ng kakayanan to reign in life. So yun yung empowerment. Diba? Yun yung empowerment din, not just to do sin, but also to live your life in accordance to Him. Diba? Ano ibig sabihin yan? So, na binigyan din tayo ng kakayanan ng ating Panginoon na mabuhay ng naaayon sa kanyang layunin. And what is God's plan for us? God wants us to be blessed. At gusto natin yan, di ba? We all want to be blessed. But we also are blessed para maging blessing din sa mga taong nasa paligid natin. Yan. So that's the empowerment as well. That we can be, dahil tinanggap natin ang lahat ng biyaya ng ating Panginoong Jesus, kumbaga, nang wala tayong inambag, we can now freely give out the things that we have received from God. Now, we can be generous. We can be kind. Yan. Di ba? Amen. So parang nakikita ko na, we can be loving. Because nga, we have been recipients of that as well. Yan. So wag nating hayaan ng ating kaaway ay nakawin yung ating joy, yung ating kapayapaan. Sabihin mo nga, I am not a victim. I am victorious in Christ. Naalala ko yung ministry na yun, di ba? Victorious. Victorious women, naalala ko. Yan. Medyo matagal na po yun if you're here. Yan, so, yan. Pastor yan, kunwari ka pa. Hindi, joke lang, biro lang. Yan. So, we are victorious in Christ. Yan. Don't let the enemy steal your joy and your peace. God wants you to walk in freedom. God wants you to walk in peace. God wants you to walk in healing. Yan. At all we need to do is believe and receive. And exercise our right as believers. Yan. So doon pumapasok yung parte natin sa paglaban na ito. Yan. So yun yung ating parte. Yan. So how do we overcome? Yan. So paano ba tayo magtatagumpay? Paano ba tayo mananagumpay? Yan. So basahin ko Revelations 12. Yan. Nagtatagumpay ang mga ito laban sa diablo
sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. So ang unang paraan para tayo magtagumpay is, tanggapin natin, diba? Yung the work of Christ. As sinabi dito, sa pamamagitan din ng ating pagpapatotoo or yung ating testimony. So in English it says there, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Yan. So lahat tayo, meron tayong patotoo bilang mananampalataya. Ano yung patotoo natin? Na yung patotoo natin is, lahat tayo ay sinners in need of grace. At lahat tayo ay tumanggap ng grasya mula sa Panginoon. Diba? At sa pagtanggap natin ng grasya na yan, ito yung ating patotoo. Ito yung ating story. Ito yung ating testimony that, that it's not because of what I did. Hindi ito dahil ako ay pastor. Hindi ito dahil ako ay nagsaserve sa church buong araw. Hindi ito dahil ako ay nagbibigay sa mahihirap and all of these things. Ang lahat ng ating natatanggap is all because of God's grace and His mercy. Yan. And that's what we testify of. Right? Kaya nga sinabi, yung salvation is free for everyone. Kasi kung mabibili natin yung salvation, di lahat pwedeng magmayabang. Diba? Sabihin niya, nagbigay ako ng gantong amount, it means I'm saved. No. It's not because of what we can do or whatever we can do. It's only because of His love and His grace for us. Yan. At yun yung ating pinagpapatotoo. Yan. So, yung sacrifice ng ating Panginoon Jesus, like what I said, has paid for all of our sins. So, no accusation can stand against those whose sins have been forgiven because of Christ's sacrifice. So, walang anumang pag-aakusa na magkakaroon ng impact sa iyo kung tinanggap mo ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. Yan. Kasi nga, ang kanyang sakripisyo ay perfect. Past, present, future. Yun. So, kung minsan, paano natin masasabi yun, di ba? It's only by God's, grace. Minsan, meron mga bagay na hindi na natin kailangan i-analyze pa. But then again, kasi syempre sa ating pag-iisip, past, present, future, sin, forgiven, it's only by God. It's only by His grace. Yan. So, hindi na natin minsan kailangan, kumbaga, kasi the more that we analyze it, mahihirapan lang tayo. At, papahirapan lang natin sarili. Gawin na lang natin, tanggapin natin. Nang may pasasalamat. Amen. Yan. Yan. So, yung ating testimony, knowing and remembering the work of God in our life protects us from Satan's deceptions. Kasi nga, pag inaalala natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin, it causes us to remember. Diba? It causes us to evaluate ourselves. Diba? Na nandito ako dahil sa biyaya ng Panginoon. Diba? Nagkakaroon tayo ng humility. Nagkakaroon tayo ng pagiging grateful. Yun yung pinakamahalagang kumbaga, if I can say, characteristic na ating madidevelop every time we testify of what God has done for us. It causes us to be grateful. Merong isang kanta tayo na inaawit na what word is that? Di bali na. Medyo tumatanda na ako, nakalimutan. No. English. So it's okay. Gratitude. Yan, diba? Brandon, yan. So I throw up my hands and praise you again and again because all I have is a hallelujah. Yan. And I know it's not much, but I have nothing else fit for a king except for my heart. Diba? When you are testifying of what God has done in your life, it causes you to have a heart of gratitude. Nagkakaroon ka ng puso na punong-puno ng pasasalamat. Na kasi nga, diba, kung tatanggapin natin yung dapat nararapat sa atin, what is that? Death, punishment. That is what we deserve. But then again, because of Christ's love and His grace, God gave us
His righteousness. And because of His righteousness, we have peace with God. And this is all, di ba? It's all because of His mercy. Yan, okay? Yan. So keep on testifying. Yan. So pag tayo nagte-testify, kung tayo nagpapatotoo, hindi natin binibigyan ng puwang ang demonyo. Sabi nga ni Pastor Bert, demonyo ka. Tama ba yung ano ko? Yung person Pastor Bert, if you're watching, we love you, Pastor Bert. Yan. Demonyo ka. Yan. Okay. Yan. Sabi mo nga, datu ako. Yan. Kung alam niyo yun, you've been in church for a long time and we love you, we appreciate you. Datu tayong lahat. Datu. Yan. So we cannot be deceived by the lies of the enemy. We cannot be deceived by his works. Because we know and we have seen what God has done for us. We have experienced. Diba? Sabi sa Bible, taste and see that the Lord is good. Yan. So we cannot be deceived if we live a life of gratitude. Amen. Uy, bilis ng oras. It's okay. Yan. Okay. So, sabi rin, 2 Corinthians, basahin ko, upang hindi tayo madaya ni Satanas, sapagkat alam natin ang kanyang mga binabalak. So we know what kumbaga sa game plan, alam natin yung game plan ni Satan. Ang game plan niya is to cause us to be confused, to be deceived. Yan yung kanyang game plan. Sinabi niya sa Biblia, di ba? But then again, if we know what he is trying to do, we have now the power to combat it. Okay? Yan. In Christ. Yan. So, kasi yun yung di ba? Yun yung ginagamit na sandata ng kaaway para sa atin. Yan. It takes advantage of us because we are probably not, kumbaga, aware. Di ba? Kasi yun yung isa sa mga na, kung hindi mo alam kung anong meron ka, hindi mo siya may apply sa iyong buhay. Kaya mahalaga na tayo bilang mga mananampalataya is nagbabasa ng salita ng Diyos. Di ba? Mahalaga bilang mananampalataya na tayo ay nagpe-pray. Yan. So kung kailangan nyo ng tulong dyan, we have classes. Meron tayo punta lang po kayo sa Next Steps. We can help you, in our life groups. Because we need the knowledge of what we have in Christ. And if we know what we have, diba sabi nga, knowledge is power. Sino ba nagsabi? Si Ernie Baron ba yun? Tama ba? Tama? Si Ernie Baron. Nilalabas ko yung age ko. Hindi. Naalala ko yung kasi, ano pa ako nun? Siguro 1-year-old pa lang yata ako nun. Knowledge is power. It's true. Diba? Kasi if you have that knowledge, you can apply it. Yan. Yan. So God's word is our ultimate source of knowledge. God's Spirit also brings us peace. And His presence is greater than our past mistakes. Yan. So lahat ng ating nakaraan sa presensya ng Panginoon, lahat yan ay tapos na. Yan. So paano tayo lalaban? So maybe I can, close. Well, mahaba pa naman. It's okay. I'll read a few more. Okay lang ba? Can I read a few more verses? Yan. So nakakatulong ba to para sa atin? Actually, nakakatulong din to para sa akin bilang paalala. So Ephesians, yan. 6. Yan. Bilang pagwawakas. Uy, sakto sa sa akin. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos. Yan. So, pag sinabing isuot, it means merong itong action na kailangan nating gawin. Diba? Yes, the information is there. The Word of God is there for us, but we need to apply it for ourselves. Diba? Put on. So in the English, put on the whole armor of God. Upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. So yung mga pakana ng Diablo, wala yan. Panis yan kay Jesus. Amen. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno,
sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma mula sa Diyos. So una, isuot. So hindi nagtatapos doon. Sabi dito pangalawa, gamitin. So yun yung mahalagang part, gamitin. Yan, 'di ba? So, kagaya nung binagi ni Pastor Heidi last week na, 'di ba? Pag yung pundasyon natin ay hindi maayos or maganda, pag dumating yung mga storms or bagyo, yan, lalo ngayon medyo nag-uulan. Shoutout ulit sa ating NLCom team. I know they're parang already thinking, how can I mobilize in the next coming days? Di ba? And when we thank them for that as well, di ba? Kung hindi maganda yung ating pundasyon, kung ano yung dumating na unos, di ba? Maapektuhan tayo. Ngunit kung maganda yung ating pundasyon, yan, meron tayong mga sandata. Yan. Kasi binigay na ito ng ating Panginoon. We just need to apply it. So sabi, gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban. Yan. Pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Gusto kong makita yon for my life na, after everything that has been thrown at my way, if I'm, putting on the whole armor of God, that I'm able to stand. Diba? Magkakaroon tayo ng katatagan. Yan. Kaya't maging handa kayo. Yun din, di ba? So kailangan maging handa rin tayo. Sa kung ano man. Lalo na ngayon, di ba? Lalo ngayon nag-uulan, di ba? We prepare. At ito yung palagi sinasabi rin sa atin ng NLCom, maghanda ng go bag. Ano ba yung nasa go bag mo? Di ba? Importante yun. Yan. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong bewang ang sinturon ng katotohanan. Yan. At isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Medyo malalim pala yun, no? Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita at kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Kala ko palaso pala. So I think that's the darts of the enemy. Yan. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So sa ating paglalaban, diba, sabi nga, panahon na para tayo ay lumaban. Sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng, deception ng ating kaaway. At paano tayo lalaban? Gamitin natin ang salita ng Diyos. I-apply natin to sa ating buhay. Patuloy tayong lumakad sa kapatawaran. Huwag tayong lumakad dun sa nakaraan natin na, if you've been hurt, whether it's by your own choice or whether it's other people's decisions, piliin mong isuko ito sa Panginoon at tanggapin mo ang kanyang pagmamahal na nakalaan para sa iyo. At ikaw ay mabuhay na laging handa. Na kung anuman ang deception na gustong ibigay ng kaaway sa iyo, ikaw ay makakatayo. At ikaw ay makakasabi na, ako ay tumatayo dahil sa biyaya ng aking Panginoong Jesus. Why don't we, in this moment that we have, if we can bow our heads and close our eyes, na kung ikaw ay nasa lugar na ito at maaring meron kang hinahawakan na mga sakit, meaning, hurts in your life, or even so, maybe you are probably, or maaring, you know that you are walking in sin. I want to pray for you. Ngunit, if I can ask this from you,
whatever it is, whatever you are carrying, hurt, unforgiveness, sin, all of these things, maaari mo bang isuko yan sa paanan ni Jesus? Sabihin mo, Panginoon, ito yung aking mga bagahe at binibigay ko siya sa iyo. At pinipili kong tanggapin kung ano man ang nakalaan para sa akin na mula sa iyo. And if that is you across this place, now, I'm not gonna ask you to raise up your hand, but if you know in your heart that that is you, tanggapin mo ang panalangin ito. Panginoon, maraming salamat sa tagumpay na nagmumula sa iyo dahil sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus. Mahigit 2,000 taon na. Aking inaalay ang aking mga hurts, pains, disappointments, frustrations, anger at your feet. At tinatanggap ko ang kapayapaan, ang pagmamahal na nagmumula sa iyo. At mula ngayong araw na ito, hindi na ako mabubuhay sa aking nakaraan, ngunit ako ay tutuon sa iyo at sa napakagandang plano that you have in my life. And Father, I thank you for your love and your grace that is available to each and every one of us here. Whatever they are going through, I know your grace is enough. Ito ay sapat na. Higit pa. And I pray na ang iyong biyaya ay patuloy na bumalot sa bawat isa. Na kung ano man ang mga deception na ginagawa ng kaaway sa kanilang puso at isipan, dalangin ko na iyong kapayapaan ay maghari sa kanilang puso, sa kanilang isipan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pang panalangin. Kung ikaw ay nandito at hindi ka pa nagkakaroon ng iyong personal relationship kay Jesus Christ. Gaya sinabi ko kanina, you don't have to live in that life. Ano ang kailangan mong gawin? Kailangan mo lang tanggapin si Jesus sa iyong puso. Tanggapin mo ang kapatawaran na Kanyang binigay sa iyo. And if that is you, keep your heads bowed. If I can just ask this one thing. Sinasabi mo, Pastor, kailangan ko si Jesus sa aking buhay. If I can ask you, wala naman ang tumitingin, if you can just raise up your hand and say, I want to receive Jesus as my Lord and Savior. Kung meron dito sa ating room ngayon, or even online bukas kung manonood kayo, if you want to receive Jesus Christ, I want to lead you in a prayer. Meron po ba? Or kung medyo naiiyakan magtaas ng kamay, still, let's pray this prayer. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong biyaya. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sa iyong pagpapatawad na aking kasalanan. Dahil sa ginawa mo doon sa krus, ako ay pinatawad mo at binigyan mo ng bagong buhay. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. At mula ngayon, ako ay mabubuhay para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Yes, kung ikaw ay nanalangin yan, alam ko we have to leave early because we have to prepare. But then again, please go to our Next Steps Lounge and say, I pray that prayer and our team will be there for you as well. Amen po ba? So kayo po ba ay na-bless? Marami pong salamat.